pinakamamahal na Pangulo. Ang pinakamahal nating Pangulo, eto, nagising na siya mga boss. Matapos siyang matulog ng ilang araw, inuna pang mag-vlog kesa asikasuhin yung mga nasalanta ng bagyo at baha. Ayan, nagising na po siya. Tsang ina, saan ka makakita ng presidente ang pasok Lunes hanggang Biyernes lang. Ito lang ang presidente na hindi mo pa nakitang nagtrabaho ng kahit anong Sabado o Linggo. Magaling lang to kapag ka mag-aalis, magbabiyahe, magta-travel, pero putya, pag nandito sa Pilipinas yung ugag na yan, ang trabaho niyan Lunes hanggang Biyernes lang. Tapos eto matindi, di pa nag-o-overtime yan. Pagtungtong ng alas 5, putya, naka-shutdown na computer niyan. Di ko alam kung anong ginagawa niyan. Oo, inaamoy na yata niya yung utot niya magdamag. So ilang araw na po tayong binabagyo. Binagyo tayo ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Pucha yan. Nung Sabado, meron siyang vlog. Nung Linggo, ewan ko, day off. Di naman nagsisimba to. Di naman nagsisimba yung mga satanas eh. Wala naman simbahan ng impyerno eh. So hindi to nagsisimba ng Linggo. Di ko alam anong ginawa nito ng Linggo. So pagdating ng Lunes, buhay na yung tarantado. Buhay na. Nag-meeting na kanina. At ayun, as usual, nung nag-meeting sila, anong pinag-usapan nila? Wala. Wala. Utang ina niyan. Anong aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring kabulastugan, nangyaring baha itong mga nakaraang araw? Anong gagawin nila? Magbigay ayuda. Bigay ng bigas, ganon. Bigay bigas, merong sardinas, ganyan. So tanghon, papipilahin ka sa init ng araw para makatanggap nitong mga ayuda na galing din naman sa'yo. Putsang ina, pera mo na, galing na sa pera mo, pahihirapan ka pa ng mga hayop, tapos magpapapicture pa. Magpapapicture pa sa'yo. Putang ina ninyo. Mamimigay ng mga 5 balde. 5 plastic bag, mamimigay ng gano'n, tapos wala na, uwi na. Ganun na naman gagawin ng mga ulul na yan eh. Busy din yung mga congressman ngayon. Sabi ko nga sa inyo, supposedly, merong impeachment kanina. Pero kincancel nila yung impeachment kanina kasi binuksan na nila yung live nila eh. Pagbukas nung live nila, siguro mga alas 9 pa lang, naka-ready na yung live nila. Dati, pag nagla-live sila, may mga waiting na doon sa live nila. Pero kanina, pag tingin nila, putang ina, may naghihintay, dadalwa. Si Kapunan lang yata at saka si Ligutan. Sila lang. So ngayon, dahil nga walang manonood sa kanilang impeachment, nakita nila yung mga tao na baha, yung mga tao hindi interesado, maraming mga Pilipino ang nasa relocation site. Mga nasa eskwelahan dahil baha yung mga bahay nila, walang kuryente. So hindi na nila tinuloy. Baka sakali bukas pag nakita nila medyo marami-rami na makakanood, itutuloy na nila yung impeachment bukas. Kupal yan. Ang ina nyo, gusto nyo lang siraan si Inday Sara, mga hayop kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Nandito ang Banateros at nandito ang lahat ng mga Banateros sa buong mundo, ulul. Hindi kami papayag na sira-siraan nyo si Inday. Magpapakalat din kami ng mga video na makasiraan nyo, mga ulul kayo. Ang ina nyo. Ito, pakinggan natin yung aksyon ng gobyerno. Hay, sa wakas. Thank you very much. Gising na si Bongbong. Kala namin patay na eh. Ang tagal-tagal na hindi nagpaparamdam. Sige, ano ang balita o aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring pagbabagyo nitong mga nakaraang araw? Pasok. Marcos ang kanyang gabinete dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang direktiba ng Pangulo sa kanyang gabinete? Ruth, ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking mapapaabot ang tulong sa lahat ng residenteng apektado ng sama ng panahon. Direktiba niya ito kasunod. Mapapaabot daw ang tulong sa mga residenteng apektado ng sama ng ugali niya. Actually, sa totoo lang, kaya ng mga Pilipino yung sama ng panahon. Ang hindi kaya ng mga Pilipino yung sama ng ugali ng pamilya nyo eh. Sa totoo lang, Bongbong, real talk lang. Ang hindi talaga kaya ng sagutin talaga, hindi kaya ng mga kababayan natin yung kapal ng mukha nyo. Yung sama ng ugali ninyo, yung bagyo na dulot ng mga pagnanakaw ninyo, yung salot na pamilya nyo. Alam nyo, pag ako naging senador, pag ako naging presidente ng Pilipinas, ipagbabawal ko talaga. Ipagbabawal kong manganak lahat ng may mga kaso. Halimbawa, ikaw may kaso ka. Yung kaso mo ay manyakis ka, halimbawa, rapist ka. Pag rapist ka, pati mga pamilya mo, ikulong lahat yan. Pag ikaw, mandarambong ka, congressman ka, mandarambong ka, lahat itukulong, pati apo mo. Tapos, kailangan putulang kayo ng mga ari. Tapos yung mga pichiching ng mga ng mga kalahi mo mga babae, dapat takpan yan. Takpan ng sementohin yan para hindi na dumami lahi. Kasi ganyan na nangyari sa atin eh. Kasi nga hindi natin kinapon si Marcos Sr. noon.
Oy, syempre, dalawang masamang tao, si Imelda at si Marcos, nagsama. Putsang ina, nabuo si Bongbong. Hari ng kadiliman, walang iyan na yan. So ayun, kaya nga, tapos si Bongbong nanganak din. Nakipagganon din sa reyna ng kadiliman at kapangitan. Naglabas din ng mga maladimunyito na mga anak. Ganun ang problema, parami yung mga magnanakaw. Kaya pag ako naging presidente, lahat ng mga magnanakaw, may lahi magnanakaw, mangkukulam, impacto, lahat ng yan, ititira natin sa isang isla. Tapos tahiin lahat ng mga butas na pwedeng pasukan. Lahat ng putulin lahat 'yan. Lagyan na lang ng straw, ganun. Para hindi na dumami ang mga lahi ng mga 'yan. Kailangan talaga dito putulin ang lahi ng mga magnanakaw eh. Sobrang ginawa kasi sa atin talaga ng mga Kastila, mga bossing. Etong mga namumuno sa gobyerno ngayon, ano mo mga tawag dito, mga Indio. Kaya nung panahon ng mga Kastila, dinivide tayo, mga insulares, peninsulares, tapos Indio. Indio. Yung mga insulares, yung mga peninsulares, tama ba? Yung peninsulares, sila yung mga Espanyol na nakapangasawa ng mga Pilipino tapos nagkaroon ng lahi. Yung mga insulares, sila yung mga tama ba? Baliktad yata eh. Basta yun, insulares, peninsulares. Yung isa, mga purong lahi ng mga Espanyol. Yung isa naman, lahing Espanyol, nakapangasawa ng Pilipino, tapos nanganak, yun. Tapos yung isang lahi, yung puro, walang halo. Yung walang halong kemikal, ang tawag sa mga yan, Indio. Tayo yun. Tayo yun, yung mga Indio. Tayo yung mga antingin nila sa atin, mga Indio. Yung mga insulares, peninsulares, mga mayayaman yan. Sila yung mga namumuno sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So, eto na. Eto na mga bossing. So, napalaya na tayo. Di ba? Napalaya na tayo. So, ibinigay na sa atin yung pamumuno ng Pilipinas. Eto na. Putsang ina niyan. Ang mga namuno, alam mo kung ano? Indio. Indio yung mga namuno. Putsa yan. Puros mga Pilipino. Alam mo, pinakamasaklap kasi sa bayan natin. May intindihan mo kung yung mga Espanyol, inabuso ka. Maintindihan mo kung yung mga Amerikano, inabuso ka. Kung yung mga Hapon, inabuso ka nung sinakop nila tayo. Itong masaklap Ang umaabuso sa atin ngayon, puta kapwa natin Indio. Indio, putsang ina ng mga yan, mga unggoy yan. Yan nga yung sinasabi ko noon pa na para silang mga unggoy na mga malilinis lang yung mga damit, pero mga unggoy pa rin. Pag nakakita yan sila ng saging, putya nag-aagawan niyang mga yan, nasasaniban yan. Parang mga ulol yan, kahit mga busog, kanya-kanyang kuha ng saging yan. Ganyan din kasi yung nasa gobyerno natin Yung nasa gobyerno natin, para silang mga unggoy. Ano yung saging nila ngayon? Alam mo ang saging nila ngayon, Dani Naag, salamat sa'yo Ang saging nila ngayon, pera. Pag nilagyan mo sila ng pera dyan, yung pera na yun, para yun sa bayan, putang inang uunang iisipin ng mga hayop na yan, akin yan, akin yan, akin yan. Ganon, para silang mga hayop, para silang mga unggoy, para silang mga walang sibilisasyon. Pag nakakita sila, putya kanila, kahit busog sila, kahit marami pa silang mga naitabi na mga saging sa mga bulsa nila, o marami pa silang mga pera sa mga bank accounts nila, putya amin yan. Akin, para yun sa taong bayan. Ganyan yung mga namumuno sa atin ngayon, mga Indio. Mga hayok sa pera. Ang unggoy, kahit bihisan mo ng barong, unggoy pa rin. Totoo yan, yung unggoy, subukan mo, bihisan mo ng ahitan mo, tas bihisan mo ng barong, kamukha ni Bongbong yan. Pag nakakita ng pera yan, putya kahit yung pera hindi sa kanya, kanya yan. Basta nakita niya, kanya yan. Ganyan ang ugali ng mga hayop. Tapos ngayon, ganun din ang turing nila sa atin. Anong turing nila sa atin? Ang turing nila sa atin, mga unggoy din tayo. Paano? Ang gagawin nila, naghihirap ka, bigyan kita saging. Naghihirap ka, bigyan kitang bigas. Putang ina, akin ka na. Ganun ang dating. Good AM, Boss Dada from California. Recruit ko, tito ko na manood sa'yo. Anong sabi ng tito mo? Gumanda ba buhay niya? Sabi ng tito mo, sabi ko ikaw ang pinapanood ni Sir Bong sa Heaven. Ay, oo naman, syempre. Kaibigan ba ni yan? Kaibigan ni Tito Bong yan? Kaibigan ni Tito Bong yan. Sabihin mo sa tito mo, pwede na silang mag-meet ni Tito Bong sa sa langit, nag-aantay yung wala siyang kasama ngayon doon. Kung gusto niya sumunod na siya. Mabuhay ka tito Congratulations, mapupunta ka sa langit. Pinaasa ng tao sa ayuda, ganun. Kaya ngayon, tayo mo lumabas yan, tagal mo siyang hinanap, di ba? Nasa na si Bongbong? Akala niya, kaya mo siya hinahanap kasi inaantay mo yung ayuda niya. Tarantado, kaya ka hinahanap. Gusto nilang malaman, ano ba plano mong kupal ka? 4 na taon na yung pamumuno mo, 4 na taon na tayong binabagyo, 4 na taon na tayong binabaha, putang ina, hanggang ngayon wala ka pa rin nagagawa. Ogag ka talaga
ng isinagawang situation briefing sa Malacanang ngayong umaga dahil sa magkakasunod na pananalasan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Utos daw ng Pangulo dagdagan ang intervention ng gobyerno lalo na sa Luzon para mabawasan ang matinding pagbaha. Tangina dagdagan. Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo? Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo, Bongbong? 4 na taon ka na nagpaplano pa rin. Pucha, ikaw na si most planning. Ang inan yan. Mahilig ka pala mag-planning. Mahilig ka pala mag-planning, Bongbong Marcos. Ba't di ka nag-family planning? Sana hindi kayo nag-anak ni Lisa Marcos para nabawasan sana ng mga demonyo sa Pilipinas kahit na mga 3 lalaki lang. Ogag ka. Puro ka plano eh. Puro ka plano, hindi ka naman eroplano. Puro ka plano. Kaya na wala ka namang utak, plano ka ng plano eh. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, kung tutuusin, mas maayos ang kondisyon ngayon sa Metro Manila. May mga Putsang ina, kita mo. Putsang ina, tulog. Tulog talaga. Diyan sinasabi ko na tulog si Bongbong. Kung hindi tulog si Bongbong, malamang walang telebisyon sa bahay yan. Walang telebisyon. Siguro, puro VHS pinapanood niyan. Tarzan X, tsaka mga Bold ang pinanood niyan itong mga nakaraang araw. Mantakin mo. Tulog siya mula Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Puta, pagdating ng Lunes, paggising niya, sasabihin niya na, sa totoo lang, maayos ang lagay ng mga kababayan natin. Putang ina, di ba pinakikita ko sa inyo yung baha lagpas tao? Nakikita nyo yung mga tao, kanya-kanya silang tulungan, yung mga bata, malulunod ng baha, binubuhat nila. Tapos sasabihin nitong tarantado na to, na maayos ang lagay ng Maynila, ng Metro Manila. Putsang ina, gago. Gago yarn. Ay na, paano naging maayos yun, Bongbong? Baha nga eh. Mantakin mo noon, pag may binaha, isang lugar lang. Ngayon po lahat binaha. Binaha Marikina, binaha Antipolo, binaha Quezon City, binaha Maynila, Las Piñas, Baclaran, Batangas, Pampanga, Bulacan, lahat binaha. Tapos ang sasabihin ng tarantado, okay, maganda. Maayos ngayon, wag kayo mag-alala. Tangina, may reklamo kayo? Bigyan ng bigas yan. Bigyan ng bigas yan na amoy palay. Tangina talaga, ang tingin talaga ni Bongbong sa inyo, mga hayop kayo eh. Pag tiningnan kayo ni Bongbong at hindi pa kayo naghihingalo, okay kayo. Buhay pa? Bayaan mo yan. Buhay pa pala eh, ayos yan, basta humihinga pa. Ang ina, demonyo, no? Sobrang demonyo. Hindi ka ba magagalit? Sabi ko nga sa inyo, ako noon, muntik ako magseminaryo, papasok na sana ako sa San Carlos Seminary. Kasi mabait ako na tao, oo. Pag nagmumura nga ako noon, pinapalo ko yung bibig ko eh. Pero naging presidenteng walang hiya na ito, naging palamura ako. Oo, minsan nga sabi nung nanay ko pag natutulog daw ako, nagmumura daw ako sa tulog. Tapos binumura ko daw si Bongbong Marcos habang natutulog ako. Sabi niya, "Hoy anak, gising. Binumura mo na naman si Bongbong. Hindi ka naman nagmumura dati." Paano ko ba naman hindi magmumura, ganito kasi nungaling tong mga hayop na ito? Nakikita mo na kaliwat kanan sa mga balita. Putsang ina, rumaragasa yung tubig galing sa bundok. Putsang ina yan, kala mo may white water rafting na nagaganap sa bahay ninyo. Taki mo paglabas mo ng bahay mo may nagsisurfing. Sobrang lakas ng agos, walang hiya. Tas sasabihin nitong tarantado na ito, actually, kumpara nung mga nakaraang administrasyon, maayos ngayon. Tanginan yan, wala kang TV. Antindi nito, no? Antindi nito. Putsang ina, hindi ko alam kung bulag o bobo eh. Dalawa lang yan, bulag siya o bobo siya eh. Ayop talaga naman. lugar daw kasing hindi nalubog sa baha. Ngayon ay gutter deep na lang at mabilis din ang Gago, ang dami nga sinasabi kanina, sa loob ng 30 years, ngayon lang kami binaha ng ganito. Tangina hanggang liig. Tapos sasabihin nila na may mga binaha kasi na dati mataas, ngayon gutter deep. Gago, yung mga dating mataas na gutter deep, iilan na lang ngayon yun, lahat puros lagpas tao. Ang ina tong mga to. Sabi ko nga, nag-meeting pa kayo, ganyan lang din pala pag-uusapan nyo. Pasasayahin nyo lang din pala mga sarili nyo. O tara, mag-meeting tayo, may bagyo. O anong pag-uusapan natin? Congratulations sa ating lahat dahil job well done tayo. Maganda ang sitwasyon ngayon sa labas. Maayos ang mga kababayan natin appear. Ganun ang ginawa ng mga ulol eh. Tangina, hindi sila tumanggap ng mga balita galing mismo doon sa mga nasa ground. Putsang ina, itong mga ogag na ito na kahit minsan hindi nabasa ng baha, ang lalamig ng bahay niyan. Ang gaganda ng mga aircon niyan, ang gaganda ng mga kama niyan, tulog yan habang umuulan, mga kababayan, bahamba, at sasabihin nila, tuyong-tuyo sila. Mga taga-exclusive subdivision, mga putang ina, siguro mga naka-penthouse pa yan sa mga condominium na mga nasa tuktok sila ng building, kaya kahit bumagyo ng malakas, hindi nila nararamdaman kasi hindi sila nababaha. O, pagdating nila, sabi nila, congratulations, maganda ang ngayon. Mr. President, yung pong mga dating binabaha hanggang tuhod ngayon, gutter deep na lang. May na lang, wala nang isang dangkal yung baha. Oo, ganun ba? Talaga ba yan? Totoo ba yan? Oo, boss, totoo yan.
Ganon, manood nga ako ng TV. Hindi, wag ka manood, sir, wag ka manood. Wag ka manood kasi yung binabalita namin sa iyo ngayon na mabuti, yun din ang marinig mo sa balita, redundant, magsasayang ka ng oras. Makinig ka na lang sa amin. Puta, ito naman si Bongbong dahil alam nila bobo si Bongbong, alam nila walang utak. O alam nila parang kilawin yung utak niya, namumuti na sa sobrang hindi ginagamit. Pucha, naniniwala siya. Boss, maganda. Talaga maganda. Oo, sir, maganda ang response natin. Ganun ba? O sige, mag-speech ako. Congratulations sa atin, maganda ang takbo ng bayang Pilipinas ngayon kahit may bagyo. Putang ina niya, tagal mo na wala, yun lang sasabihin mo, hayop ka, di ka na sana nagpakita. Kaya ka namin hinahanap, sa totoo lang. Hindi ka naman namin hinahanap para marinig yung opinion mo Dahil bobo ka Hinahanap ka namin, gusto namin kung buhay ka pa. Para kung sakaling patay ka na, hindi ka na buhay, sakali palitan ka na namin, kahit wag na si Inday, kahit yung taong grasa na lang sa ilalim ng tulay, pwede na Kasi kung ikaw, palagay ko, mas matalino pa yung taong grasa dyan, sa may Mandaluyong. Sa may ilalim ng tulay, may natutulog dun Oo, nagre-recite yun ng preamble Baka pag yun ang inilagay dyan, damitan mo ng Amerikana, baka mas matalino pa sa presidente natin yan Kaya kayo hinahanap, sasabihin nila, kaya hinahanap nyo na naman si Bongbong, sabik na sabik kayo, kala ko ba ayaw nyo kay Bongbong? Tanga, hinahanap namin kasi baka patay na. Para kung sakaling patay na, palitan na natin ng bago, kahit palitan natin ng puno yan mas may silbi pa yung puno, kasi yung puno kahit papano, sumisip-sip yun ng baha, pero ito si Bongbong, walang silbi talaga Tangina, sayang ang hinihigop na hangin nito Sayang, hinihingang hangin yan, imbis na napunta na sana sa iba. Kupa, natuwa raw dito si PBBM. Pakinggan natin ang pahayag ni Chairman Artes. Sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati. Simula nang nagsimula kami last year. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan. Lul, wala kayong ginawa kundi clearing operation. Wala kayong ginawa kundi clearing operation, di naman nauubos traffic. Anong sinasabi ninyong meron kayong mga mga nagkakalkal kayo ng mga nagbubungkal kayo ng mga bara. Anong bara? Wala naman kayo nagagawa. Nakita nyo ba nung nakaraan, umuulan dyan po yung mga tao nila naka-uniform pa MMDA, wala man lang kapote. Kinakamay, minamano-mano yung mga imburnal, kundi ba mga ulol. Paano kung may mga sugat yan na leptospirosis yung mga yan? Ang ina to mga syunga-syunga talaga Maglilinis po ng drainage. Ano maglilinis ng drainage? Puro pa interview yan si Torre. Sabihin mo kay Torre, mukha naman siyang janitor fish. Pakawalan nyo si Torre sa mga imburnal para luminis yan. Oo, mukha naman janitor fish si Mukha naman hito si Torre. Mano ba namang pakawalan nyo ng isang buwan dyan sa imburnal niya para linisin niya? Para may silbi man yung sweldo ni General Torre. Wala may silbi sa buhay yan. Sayang lang din yung mga kinukonsumo niya ng mga natural na mga resources natin. Pakawalan nyo sa imburnal. Yung hito, pakawalan nyo si Torre o kaya yung janitor fish na si Torre. Pakawalan nyo, lilinisin nyo, mawala yung mga bahana yan, pusta. Laking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. Pero Lizzie, from Ontario, Canada, ingat lahat. Ingat ha. Ingat ka rin pagpunta mo ng langit kasi ka na. Sigurado ka mapupunta ka na sa langit, Lizzie. Mabuhay ka, God bless you ha. Pwede ka magsama, isa lang. Isa lang ang isa lang ang plus 1 lang hindi ka pwede mag plus 2 ha. hindi maikakailang problemado pa rin ang maraming lugar lalo na sa Luzon. Katunayan, May namatay 12, may 8 nawawala, tapos sasabihin ni Bongbong, okay. Tang inang yan. One life is too many. Pucha yan. 12 patay, okay lang. Buti sana kung ikaw namatay, okay lang. Pero kung walang kinalaman na tao, namatay itong mga to dahil sa pagnanakaw yung mga putang ina kayo sa pera ng taong bayan, one innocent life is too many. Pero kung mga 10 congressman yan, 12 congressman, 12 senador, na mga magnanakaw, mga gobernador, kapitan, mayor, 12 namatay, okay lang kung mga magnanakaw. Mga normal na tao yan. Tapos namatay dahil sa kagagawan nyo, sa pagnanakaw ninyo, dapat kayo ang mamatay umabot na sa 12 ang casualties base sa tala ng Office of the Civil Defense. May 8 pang naitalang missing. Narito ang pahayag. Diyan sa 8 nawawala, 7 na lang yan, 7. Kahapon, 8 yan. 8 yung nawawala. Ngayon, 7 na lang. Lumabas na yung isa. Si Bongbong. Lumabas na yung isang nawawala. 7 na lang po yan, pakibago. 7 na lang po yung nawawala kasi lumabas na yung isa. Buwisit yan, sayang. Akala ko yung isang yun mapupunta dyan, magiging 13 yung patay Tanginang yan, lumabas pa Aray ko. Ang
lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City. Ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Tapos, ngayon lang nangyari yan. Anong gagawin natin? Ngayon lang umulan ng ganyan sa Pilipinas. Di ba matagal na? Unang panahon pa, umuulan na malakas dito. Tangina ninyo. So, yun ang susunod na i-project nyo. Yun ang susunod na i-project nyo. Putsang ina, lagyan nyo ng bubong yung buong Pilipinas para di tayo ulanin. Kita mo to, gago talaga to si Vince Dizon. Loko-loko talaga to si Vince Dizon. Mantakin mo ang sinabi niya. Yan daw aspalto. Pagka daw yan na babad sa tubig, kahit daw gaano katibay, basta nababad daw sa tubig, lumalambot. Ay puta ka pala eh. Alam mo pala yun eh. Alam mo naman na ulanin tayo eh. Alam mo naman na ulanin ng Pilipinas. Pag umulan dito, halos kalahating taon. Gago ka. Ba't yung aspalto ang inilagay mo? Di sana simento na, matindi. Alam mo man ulan ng ulan dito, naglagay ka ng aspalto. Alam mo naman pala na pag ang tubig nag-stay sa aspalto, nasisira yung aspalto. Putang ina ka, ba't nilagyan mo aspalto? Sana kung nung naglagay ka ng aspalto, nilagyan mo na rin ng bubong yung EDSA. Buong EDSA, nilagyan mo sana ng bubong, tarantado ka. Di sana hindi nababasa yung mga kalsada natin. Kung hindi ka ba naman gago, ng 3 ulit, kung hindi ka ba naman nabagok nung ipinanganak ka, maulan man dito sa Pilipinas, 2 man lang ang ating season. Hindi man tayo 4 season. Imagine mo kung 4 season of loneliness ang Pilipinas. Putang ina yan. Sigurado ako marami baka lilima na lang ang buhay sa Pilipinas kung 4 seasons tayo. Tag-ulan at saka tag-araw man lang ang meron tayo rito. Tag-init at saka tag-ulan. Kalahating taon mainit, kalahating taon umuulan. Abay, gago ka, naglagay ka ng aspalto sa EDSA, hindi ba nababasa yung EDSA? Alam mo naman na nababasa yung EDSA, alam mo naman na umuulan at nagbabaha dyan sa EDSA. Ba't naglagay ka ng aspalto kung di ka ba abnormal? Sabi nga ni Diego dati ko yung runway ng airport, binabaha din naman, nag-stay din naman yung ulan dun. Hindi naman humihigop ng tubig yung kalsada sa runway, hindi naman nababakbak ng ganyan. Hindi ba sabi mo yung pang runway yung ilalagay mo dyan? Ba't nabakbak yan? Pantado kayo, mga kawatan kasi kayo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Maraming lugar din ang lubog pa rin sa baha. Resulta na raw ito na Ano putang ina, saan ka makakita? Sa labas ng bahay mo may nagsasalbabida, tapos sasabihin ni Bongbong, normal lang yan. Normal to? Bongbong? Putang ina, sa mundo mo, normal to? Taga sa planeta ka. Sa planeta ng mga tanga, normal yan. Pero sa planeta ng mga totoong tao, mga matitiro mag-isip, putang ina, walang nagsasalbabida sa labas ng bahay. Putang ina, naging water world yung lugar. Saan ka makakita ng ganyan? Sasabihin mo normal. Tanginan yan, kung gutter deep lang yan, ba't magsasalbabida yung mga yan? Kaya nagsalbabida yan, malalim yung tubig, kung di ka ba naman sira ulo. Tangina, taga Planet of the Apes ka daw, sabi ni Chori Choli. Hindi ko alam talaga kung saang dimension. Putsang ina, time space warp yata yung na yan. Malacanang pagpasok mo sa loob, putsa, nasa ibang dimension eh. Abnormal, no? Sasabihin nila na normal lang. Mas maayos yung nakaraan kesa ngayon. Putsa, may nagsasalbabida sa labas. Inang yan. Ano yan, resort? Siargao yarn? Tsaka ng gobyerno na ito, mga loko-loko talaga eh. ang magkakahalong anomalya sa flood control projects, matinding buhos ng ulan at tambak na basura. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa kanilang intervention ng dredging at paglilinis ng waterways, pagpapalaki ng drainage pipes, pag-improve ng pumping stations at paglilinis ng basura. Hindi masabi ng DPWH kung kailan masusunod. Nakita mo yung mga chismosa ngayon? Noon, yung mga chismosa, putya, nagkukumpul-kumpul yan. Kumusta na? Ay, nakita mo ba? Yung anak ni Mercy, kagabi, iba na naman nagsundo. Sabi ko sa'yo, malandi yung bata na yun eh. Tapos si Mercy naman, kung ipag malaki yung anak niya, akala mo santo. Pero iba na naman yung nagsundo, di ba? Nung isang araw, iba na naman yung naghatid. Di ba yung mga chismoso ganyan? Tingnan mo ngayon, ang ginawa ninyo sa mga chismosa sa iskinita, pinalangoy nyo sa kanal eh. Pinalangoy nyo sa tubig. Putang ina, dapat nagchichismisan yung mga yan ngayon. Kita mo, putya yan, hirap na hirap sila ngayon magchismisan dahil sa baha. Kainang yan, sabi nga ni Diego Latigo, yung mga chismosa ngayon nakapang surfing.
Nakita ko nga rin yung chismosa. Sabi nung nanay ko, nakita ko yung chismosa sa atin, may dalang surfboard. Hoy, kayo naman mga chismosa kayo. Patawarin nyo naman na din tong araw na to. Pucha, may bahana, nagchichismisan pa kayo, nasa labas pa kayo, naghahabol lang kayo, mataya-taya yarn. Hayop naman talaga, oh. Solusyonan ng pagbaha. Hindi raw ito madali tulad na lang ng nangyari sa Forbes Park Wall na bumagsak. Kailangan pang tukuyin kung sino raw ang contractor lalo't dekada na ito. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. Sa mga areas na Ito na yung namaos sa kasinungalingan. Putang ina nito. Pinsan ni Pinocchio. Pinsan yata ni Pinocchio tong tarantado na ito. O, tingnan nyo, Memya, hahaba na yung ilong niyan. inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, Tingin mo, anong improvement? Nag-improve gago dati yung baha, mababa ngayon, mataas na. Tarantado ka, anong improvement ang sinasabi mo? Tangina ninyo, 4 na taon na kayo dyan, 3 trilyon ang dinagdag nyo sa budget natin, dating 4 trilyon, naging 7 trilyon, mga kupal kayo. Binabaha pa rin tayo, putang ina ninyo. Inaayos naman daw. Inaayos naman daw. Oo, inaayos naman daw. technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. Kakaumpisa, putaragis ka, 4 na taon na kayo. Ano gusto nyo? 100 taong kayo dyan? Kakaumpisa sinasabi mo. Tangina ka. Kaya kakaumpisa mo lang, kaya hindi, gago. Hindi pwedeng maging dahilan yan. Ayusin mo trabaho mo. Putsang ina ka, 4 na yung mata mo, hindi mo pa nakikita yung problema natin eh. Pumuti na yung bangs mo sa kakasinungalingan mo, hindi mo pa rin na... Ang taba-taba mo nun. Nung napunta ka dyan sa administrasyon, umimpis ka, hindi ko alam kung sa stress o sa drugs. Tangina ninyo, pare-parehas na kayong mga luto na yata ang mga utak ninyo. Hindi ko alam kung anong ginagawa nyo, bakit ang labo nyo kausap. I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is... Anong improvement, gago? Ikaw galit na galit ka nga sa EDSA eh. Kakapagawa lang, sabi mo 6 years aabutin yun. Tangina, 6 months pa lang, durog na eh. Ano sinasabi mo? Pucha, saan ka kumukuha ng kapal na mukha, Vince, para magsinungaling? Ginagawa mong tanga kayong mga tao ah. Alam mo, kung kausap mo sa bahay mo, puros mga abnormal, wag mo kami idamay. Kayo mag-usap, wag mo kaming idamay sa ka-abnormalan ninyo. Kung kaya mong bulahin yung mga tao sa bahay ninyo dahil mga mongoloid yan, wag mo idamay yung mga Pilipino. Putsang ina ninyo. Pucha, mahiya naman kayo doon sa mga taong binaha. Mahiya naman kayo doon sa mga nasiraan yung gamit. Mahiya naman kayo doon sa mga walang naisalba na mga gamit at nasira yung kanilang mga ari-arian dahil dito sa mga baha na ito. Para pagsasabihin nyo yung mga bagay na yan na parang kung makapagsalita kayo eh. Kala mo naman eh talagang maayos na maayos yung sitwasyon ng mga kababayan natin ngayon. Pinapakita nga sa baha, oh, pucha yan, ang lalalim ng tubig. Paano mong nasasabi yung mga yan, boss? just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, So ibig sabihin, anong move on kami, ganon? So parang bigyan ka namin ng honeymoon period. Pucha na, ilang taon kailangan mo? Ilang dekada, Vince? Ang tagal mo na dyan eh. Ilang taon ka na dyan? Ilang buwan ka na dyan? Ay, Biro Sena, hindi mo naman pala kaya yung trabaho, ba't tinanggap mo? Sana kung hindi mo naman pala kayang ayusin ng mabilis na panahon, alam mo naman na uulan eh, may schedule yung ulan. Hindi naman umuulan ng hindi naman umuulan ng March. Alam mo naman na itong mga panahon na ito, kailan ka nagsimula? Last year. Nung nagsimula ka last year, wala pa masyadong nun, ulan, bagyo. O di sana, habang hindi bumabagyo, hindi umuulan, inalam mo na kung saan yung mga lugar na prone sa pagbabaha, yung mga catch basin na mga tinayuan ng mga bahay, di sana, pinrotektahan mo na yun. After 7 months, sasabihin mo na, bago pa lang tayo eh. Gago ka, tag-ulan na ngayon. So, ano yun, tatanggapin na lang namin yung mga katarantaduan nyo? Tatanggapin na lang namin yung mga walang plano na mga utak ninyo? Ganun na lang yun, boss. O, sa pagkatapos nito, December, January, February, March, April, May, June, uulan na naman. O, ano na naman dahilan mo? 1 taon pa lang ako dito eh. So after 2 years pa lang ako dito eh. Putsang ina ninyo. Hindi nyo pala kaya yung trabaho, di sana hindi nyo tinanggap. Nagjakol ka na lang sana sa bahay, Vince Dizon. Kaya ka nangangayayat eh. importante nga kailangan, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. Sa tala naman Tayong titigil saan? Huwag titigil sa pagnanakaw? Namamaos ka na, boss. Namamaos ka na, kakamura mo.
Kaya lang, putya niya, minumura mo yung mga wala namang kasalanan. Kayo yung may kasalanan dito, dapat kayo minumura eh. Ng DSWD, nasa 1.3 million na katao na ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Pero may sapat daw na assistance na inihanda ang ahensya. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Gatchalian. Wala namang perfectong distribution pero we try to come close to it. We have to remember ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasa harap. Kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napalaki ng national stockpile natin. Malaki pala, ba't hindi pamigay lahat? Hindi, in fairness, nandito kay Gatchalian, yung kapatid nito, tanga, si Wing Gatchalian. Ito, medyo mas matalino to, konti lang. Sabi nga nila, maayos man daw magtrabaho ito. Kahit papano. So, wala man to kasalanan. Si Gatchalian, dyan sa pagbabaha na yan. Kasi yung trabaho niyan, magbigay lang ng tulong sa mga tao. So, sige, congratulations sa'yo dyan. Pero, ito si Vince Dizon. Vince Dizon, kung ako, sabi ko nga sa'yo, mabuti pa yung taga-DOH. Nakita niyo yung taga-DOH, wala pa isang buwan, nag-resign na. Yung itinalaga nila na kapalit ni, sino ba yun, yung magnanakaw na taga-DOH? Nag-resign ka agad. Bakit? Putsang ina, alam niya bulok eh. Pagpasok niya ng DOH, putang inang yan, inuud yung opisina. Hindi siya nagtagal, umalis siya kagad. Ba't umalis kagad yun? Putya, kung ako gawin mo akong Department of Health Secretary, di tuwan-tuwa ako, dami kong matutulong mga kaibigan kong nasa ospital, di ba? Pero putang inang yan, ganun kabulok ang gobyerno ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno, putang ina, binubukbok. Puro bulate. Kaya pagpasok nung bagong sekretary ng DOH, putya, walang pera. Walang pera kahit pambayad ng kuryente, wala. Kasi ninakaw ng mga walang hiya. Figure of speech yun, ha? Di fake news yun. Figure of speech. Said na said. Anong pamumunuan mo pagka ganun? Kung said na said yung bayan mo. Kaya nga sabi ko nga, kung halimbawa mananalo si Inday Sara sa 2028, kailangan matatag si Inday Sara, tsaka kailangan merong vision si Inday. Kasi kung tawag dito, magiging presidente siya, tapos itong administrasyon ni Bongbong, putsang ina, hanggang sa pati kaluluwa ng Pilipinas, ninakaw na. Yung said na said tayo, talagang tuyot na tuyot tayo mga bossing, kawawa ang magiging presidente sa susunod. Miski ko si Inday, magdadalawang isip ako. Magdadalawang isip ka talaga. Ano pa yung balita? Pasok, sama daw ng panahon. Sige, bakbakan natin ang bakbakan yan. Talang patay ng OCD dahil sa masamang panahon habang Ralph dyan sa Denmark, mabuhay ka ha, God bless you. sa 380,000 ang apektadong Ralph. Kaya naman ipinagutos ni PBBM ang agarang tulong sa mga biktima. Git naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, may nakikita ng improvement sa mga flood control project. 1 taon matapos pumutok ang flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng masamang panahon ang pangunahing utos ni PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan sa Sarap tuyong-tuyo yung mga ogag Tuyong-tuyo, ang sasarap, ang gaganda ng mga damit. Habang yung mga kababayan, nakasalampak sa semento, walang naisalbang gamit, etong mga pasahod ng taong bayan, sasarap ng mga ngiti tawag niyang situation briefing sa Malacanang kaninang umaga. Ayon sa palasyo, nais makasiguro ng Pangulo na makakarating agad ang tulong ng gobyerno. Ang DSWD at mga LGU, nasa 39.37 million pesos na raw ang assistance na nailabas. Bukod pa yan sa higit 54,300 na family food packs. Nasa higit 3,000 personnel din daw ng law enforcement agencies ang nakadeploy ngayon para sa search and rescue operations. Sa gitna ng mga pagbaha, ang mahabang listahan pa ng flood control projects ng gobyerno kailangan ding bigyang pansin ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? We started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. There is no Nung inayos, wala kang inayos eh. Naglolokohan sila. Tinan mo, habang nagsasalita siya, wala nakikinig. Alam nila, niloloko nila yung mga sarili nila. Alam nila. Tinan mo, para silang mga Biyernes Santo. Tinan mo mga itsura. Kasi alam nila tangina, galit ang taong bayan sa kanila. Lahat ng comment sections, pinagmumumura sila. Putang ina nyo mga magnanakaw.
Tingnan nyo, nilulunod nyo na naman kami. Tingnan mo mga itsura. Oh. Ganyan ba itsura na may nagawang mabuti sa bayan? Ha? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, pag nagharap siya ng mga ganitong tao, proud eh. Proud na proud yung tao, yung secretary, proud eh. Kasi alam niya na maganda yung ginagawa niya sa kanyang ahensya. Pucha, itong mga to, tingnan mo yung mukha ni yung mukha ni ni DSWD. Pucha, mukha na may Down syndrome. Tapos tingnan mo tong mga to. Hanggang kay Claire Castro, tingnan mo yung upo, naka-slouch. Kasi alam nila yan eh. Alam nila yan na ano lang yan. Kumbaga optics lang yung mga firm na nila, stance nila. Pero pucha, deep inside, yung mga mura ng tao, pucha, ano yan? Pumapasok din sa mga kaluluwa yan nila. Kaya akala ninyo, itong mga ginagawa natin na pagmumura sa kanila, hindi nila ito pinapansin. Ulul, kunyari lang yan. Kunyari, maaangas yan. Pero deep inside, pucha, gigil na gigil sa atin yan. Hindi yan natutuwa sa mga pinagsasasabi natin at mga comment ninyo sa mga post nila. Kaya ulanin nyo yung mga post nila ng mga comment ng mga totoong sentimiento ninyo para alam nila na maaring pwede nilang gamitin yung mga posisyon nila para lokohin nila yung isa't isa pero hindi nila maloloko taong bayan. Night solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa. Ulul, tangina mo. Dekate, sinisi mo na naman sa ibang Ikaw ang nandiyan dyan eh. Huwag ka na manisi sa iba. Huwag ka na magdahilan. Kung mali ka, mali ka. Kung hindi kayo effective, di kayo effective. Tapos, hindi yung mag-aano ka pa. Hindi yung magsisisi ka pa sa sa ibang tao. 4 years na yung administrasyon nyo eh. O di sabihin mo na kasi yung mga before ako 3 years, yung 3 years ng administrasyon na to na hindi ako yung may hawak, puro kademonyohan yung ginawa. O kaya talaga ngayon nahihirapan ako. Sabihin mo nahihirapan po talaga ako, pasensya na. Pasensya na dun sa mga nabaha, nahihirapan po talaga ako. Umamin kayo, hindi yung makapagyabang kayo, magaganda na yung mga ginagawa natin sa mga ganito, sa mga ganyan. Ulul. Alam mo, maiintindihan naman ng taong bayan eh, kung tatanggapin nyo lang eh, na hindi kayo naging effective at humihingi kayo ng tulong at humihingi kayo ng mga suggestion kasi sobrang laki talaga ng problema natin, kaya kailangan natin magtulong-tulong. Pwede naman ganun eh. Baka nga maawa pa kami sa'yo eh. Baka nga pumunta pa ako sa opisina mo tapos sabihin ko sa'yo, anong gusto mo? Anong bubuhatin ko dyan? Baka tulungan pa kita, baka buhatin pa kita eh. Oo, pero yung magyayabang kayo dyan na actually, kasalanan naman yan ng mga administrasyon. Ngayon naman, may mga inayos naman tayo dun sa mga inayos naman natin, okay naman. So yung mga ibang binabaha dyan, yan pa yung mga hindi pa natin kasi maayos-ayos kasi dekada ng mga problema yung ulul. Ina mo, tagal-tagal nyo na, 4 na taon na kayo. Kahit na bago ka pa dyan, yung administrasyon, 4 na taon. So dapat pag nagsasalita ka, hindi lang para sa sarili mo. Dapat para sa buong administrasyon. You've been there 4 years. Wala pa kayong nagagawa. You've been there 4 years. Taon-taon tayong inuulan. Ganito ng ganito yung sitwasyon natin. I'm not saying, mga bossing, na ang pangarap ko sa Pilipinas ay mawala na, hindi na tayo bahain. Imposible yun. Walang lugar sa mundo ang hindi binabaha. Kahit gaano kaunlad na bansa, binabahayan pag sobra-sobra yung tubig. Pero maganda kasi yung mga sistema nung kanilang mga drainage system, yung flood control system nila maganda. Lahat yan, hinihigop yung tubig papunta sa dagat. Spillways papunta sa dagat. Putsang ina ninyo, puro kanal yung pinaggagawa nyo. Kung di ba kayo mga gago eh. Puro kanal. Putsang ina niyan. Kung gumawa kayo ng napakaraming mga spillway, binuhay nyo yung mga spillway papunta sa dagat, o di sana, may mga pumping stations tayo papunta sa dagat. Bawat lugar meron. O di sana, kahit papaano, bumahaman, mabilis mawawala. Putya, hindi eh. Tanginan yan eh. Iba yung nangyayari eh. Ano mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Simula raw kasi nang humalili siya sa DPWH nang pumutok ang flood control scandal at tinarget ng ahensyang ayusin ang mga ghost at substandard Tanginan ninyo ni Bongbong, wala kayong ginawa kundi tumuro ng tumuro eh. Oo, turo kayo ng turo, direct turo ka eh. Hindi ka direktor, direkturo. Puro kayo turo, baka manuno kayo dyan. Tingnan nyo yung mga betlog nyo ni Bongbong, baka namamagana, baka may naturo kayong itim na duwende. Nyo maigi. Pucha, parehas kayo ni Bongbong, nakasalamin kayo lagi, hindi nyo makita. projects. May improvement naman daw talaga nakikita kahit pa sa ilang probinsya. Ipinakita ng DPWH ang ilang lugar sa Kamaynilaan na hindi nilamon ng baha ngayong taon kumpara noong nakaraang taon, gaya ng Taft Avenue at Bonifacio. Taft Avenue, hindi nilamon ng baha. Gago ka ba? Meron po si Isko ngayon. Huwag muna kayong dumaan sa Taft. Huwag muna kayo mag-Taft, sabi ni Isko, kasi nga may baha doon. Sinasabi nyo, hindi bumaha sa Taft. Hindi ko talaga alam kung gaano kasinungaling itong mga to. Pasha Drive. Pagdating sa flood mitigation, ang dredging, pagpapalaki ng drainage pipes. Saan ka makakita ng ganyang imbornal?
Sabi ko nga sa inyo, para luminis yan, ipakawalan nyo dyan, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo si General Torre, di magugutom, kakainin nyo yung mga basura eh. Oo, yun ang trabaho ng janitor fish. Para may silbi si, si General Torre sa sayang man pasweldo sa kanya. At paglilinis ng mga basurang nakabara sa waterways ang focus ng gobyerno. Tinanong natin kung ano nang nangyari sa mga proyektong either ghost o substandard sa ground zero ng flood control scandal, ang Bulacan. Ayon sa gobyerno, tuloy ang mga proyekto sa kalumpit. Pero para sa mga lugar gaya ng Hagonoy na under investigation ang mga proyekto, hindi pa rin daw umuusad ang mga ito. Para sa agenda. Wala na. Wag na yan, Davao. Doon daw kayo sa Davao mag-focus kasi. Ayan kasi, nakarma na naman kayo. O, bukod sa tinatrabaho nyo na naman si Pastor Apollo Kibuloy, ayan. Inaano nyo na naman, panay ang silip nyo sa Davao, kaya ayan nangyayari. O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong